Magtatanggal tayo ng battery. Unahin muna natin to, negative, sunod positive. Ito, binili ko lang to sa labas para may cover yung negative. Ito, pang tanggal natin. mm. Ayan. Pag maluwag na, wiggle lang natin. Tanggal na. Sunod, ito, positive. Tapos ito, tatanggalin natin. Gamit tayo nito, mahaba. Tigas yan eh. mm ulit. Pagtanggal, lagay natin dito para hindi mawala. Ito, 10mm ulit. Maliit. Hindi umabot. Okay, ano lang. Hindi naman yung plastic na brush. Ngayon, takal naman eh. Gawa sa plastic. Kapal. Pang NS40 lang siya. Kukurtin mo lang to para matanggal to. Para yung positive na connector hahaba. Ginagamit lang yan pag wala kang NS40 na reverse.
yung standard na NS40, para yung ano, ito mahaba, mapupunta rito. Ito negative, walang problema. Ito, itong bakal na yan, yung nakahook na yan, pagkakabit nyo na yung battery, iyan nyo rito, yan, papasok nyo, yan, yan, yan yung ano niya, parang stopper nya, yan yung stopper, kaya tawag. Tatanggalin natin to. Heat shield tawag dito, heat shield, para hindi masyadong mainit yung battery. Pag sa biyahe na, umaandar yung sasakyan, kailangan to. B20R. Dagdag kalamanan. Ito saka ito parehas lang. Para malaman mo kung kailan ginawa yung battery ng Amaron, ito tayo titingin. Ito yung letter Y na to, ibig sabihin yan 2024, yung W 2022, yung X 2023, yung Y 2024, yung Z 2025, yung A magiging 2026 na siguro. Tapos ito yan 46, di ba? 46. I-divide mo siya sa 4. 46 divided by 4 equals 11.5. Yung 11, yun yung November. Kaya ginawa ng battery na to November 2024. Yan. Okay. Ayun o, yung Y na yan. Y. Saka yung 46. Basta i-divide nyo lang sa 4. Lalagay na natin to. Masikip pa. Pasok. Medyo masikip lang. Dahan-dahan lang, baka masira. Medyo masikip pa. Medyo may kasikipan ah. Baka natin. Yan. Tignan nga natin sa baba. Yan, limit niya. Pwede na yan. Ito kasi singawan niya eh.
Yan, sigurado yung pasok rito. Tapos ito yung bakal, kailangan naka-hook. Kasi makita na oh. Yan, uhook nyo. Tapos ito, lalagay rito. Haluwagan na natin to. Saka natin lalagay ito. Tamang higpit. Yan, tumitigas na. Pwede na yan. Dito naman tayo sa kabila. Matagal to, ha? Dapat may ratchet eh. Tingnan natin kung pasok. Yan, tumitigas na. Nakasecure na. Siguraduhin yung positive to, nandito kulay pula. Ito naman negative, kulay itim. Tatanggalin na natin to. Tapos ito lalagay natin. Positive muna, lagay natin. Sakto. Yung iba pinupukpok to para buwaba pero hindi ko hindi ko gusto yung ganun. Yan, pwede nang higpitan to. May time kasi na pag pilukpok nasisira to, pull. Magkakaroon ng rito, leak. Magkakaroon ng puti-puti, may tagas. Kaya hindi ko pinupukpok yan. Diin nyo lang pababa. Pit. Tamang pit. Yan, tinitigas na. Tamang higpit. Gagamit tayo ng torque wrench. Gagamit tayo ng maliit na torque wrench.
Ang model pala nito 383170 GI, 40 hanggang 250 inch pounds siya. Yung sa paghigpit ng battery, by the book yun hindi hula-hula yun. Ang nakalagay doon sa libro niya sa Toyota Rush, 6.4 Nm Newton meter, 6.4 Newton meter, equivalent siya ng 56 inch pounds. Kaya siset natin sa 56. Unlock. Set natin sa, tignan natin dito, inch pounds. Lagay natin sa 56. Na 55 na. 56. Saka natin lock. Okay na. Sunod, negative na. Buti hindi nag-spark. Lagay natin sa pinakababa. Huwag natin pupukpukin. Pag nalagay na sa pinakababa, higpitan na. Ayan, kaya ulit yung torque nya. Dahan-dahan. Okay na. Testing na natin. Malakas na yung cranking niya. Hindi na yung para naghihingalo o nag-crank. Pag nag-start dati, para naghihingalo. Pero under pa naman yung makina eh. Yun ang palitan na ng bagong baterya. Pag start mo, malakas. Dire-diretso yung ikot ng starter. Pag gumamit naman kayo ng NS60, syempre mahaba yun eh. Pero pasok naman yan eh. Kaso nga lang mahaba. Yung ginagawa ng iba, yung sa ilalim, napatungan na lang ng yung manipis na styrofoam. O kaya yung rubber na yung rubber na pang sa paa. Yung mga maninipis, kinakat nila. Yung iba naman, ginagrinder yung yung plastic. Yung original niya na plastic sa
Yung pinag-anuan ng NS40, kinakat nila yung gilid para may pasok yung NS60. Yung iba tinatapon na to, yung heat shield tinatapon, yung iba naman pinuputol nila to para may balot sa sa NS60. Tapos lalagyan nila ng zip ties, babulutan nila ng zip ties. Kasi pag yung mga geto maliit kasi yung battery, medyo tawag doon, yung medyo hindi tatagal yung buhay niya. Kasi nga mababa yung CCA niya. Pero pag yung mga malalaking battery, NS60, yung matagal siya bago ma-deads, matagal bago mamatay. Pero dahil private use lang naman to yung sasakyan, yan na, NS40 na, tatagal na yan ng ilang taon. Pagkatapos pag natapos na yung warranty niya, yung 21 months, saka na bubuksan tong itong dalawang nakatakip na yan para silipin yung yung tubig niya. Pag kulang, dadagdagan syringe panggamit, hindi yung basta tatapon mo lang yung tubig, aapaw. Tapos pag di ba umapaw, tapos binawasan mo to, tapos ipinunasan mo, tapos naglagay ka ng takip. Tapos pag pinandar mo yung sasakyan mo, mahabang biyahe, mapapansin mo rito, umaapaw yung mga tubig niya. Nagkakaroon ng katas. Kasi pag uminit yung makina, tapos yung baterya uminit rin, tapos nagcha-charge, kumukulo yung niyan yung liquid niya sa loob, yung tubig niya, kumukulo, umaangat, tumataas. Kaya napapansin yung iba merong tubig-tubig sa gilid-gilid ng baterya. Ang lakas makapagbigay ng corrosion sa mga pintura, pati sa bakal. Kaya pag maglalagay ng tubig, yung tamang lagay lang para hindi umapaw. Set natin sa minimum. Test natin yung cranking voltage nya. Set natin sa minimum. Start natin sa sakyan. .83. Bago yung battery, malakas siya. .13 maximum. Reset natin. Nagkakarga siya, nagkakarga. Test natin yung CCA ng luma sa kabago.
240. Nakalagay sa website ng GS yan eh. GS Indonesia. 240 cca siya. State of health 38%. Internal resistance niya 33.05. Sobrang taas. Nakalagay replace na, palitan na. Yung standard na CCA niya 240. Ang CCA niya ngayon 92 na lang. Mababa na. Palitin na yung battery. Sa bago tayo. Ganyan ang ulo. Ilan ba to? 335 yata ito eh. 335 cca. State of health 100%. Good battery. 335 cca. 464 cca. Internal resistance niya 6.49. Okay yan. Bago yung battery.